Halikan na sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag. Tara na't manood kay Isabela. Hello mga bro, today po is Sunday. Father's Day po today. Happy Father's Day po sa mga tatay na nanonood ng vlogs namin. Sa mga tatay at mga asawa nyo na rin po, mga bro, Happy Father's Day din. Ito po pala yung regalo ko kay Papang. Nasabi niya kasi last time gusto niya may pailaw daw dito sa front yard namin. Kaya ito, nag-order ako sa Rakuten. Opo, sa Rakuten po ako nag-order this time around, hindi sa Amazon. Meron po kasi akong extra points sa Rakuten, kaya gusto ko i-minus doon sa total payments ko. Ayan, nakabit ko na yung mga pailaw. Antayin na lang natin dumating from work si Papang. Yan ang gift ko sa Ipang. Happy Father's Day. Nakape daw na ako ni kay Papa na. Oh, may ilaw na yung ano mo, garden mo. Ganda niya, maliwanag kung pala siya, Pang. No? Ohayo, Ate Jackie. Ohayo. Monday today mga bro, magpa 5:30 AM po dito sa Japan. Gising na kami ni Papa, ang inyong mga bata tulog pa po. Maya-maya i-harvest po natin yung mga tanglad or mga lemongrass kasi medyo marami na sila. May bunga na rin yung kamatis, oh. Yung talong din, may mga bunga na rin yung talong. Uy, Pang, narinig ko yung utot mo. Narinig ko yung utot mo. Okay. May mga talong na. Yung isa wala, yung isa pang wala laging talong. Wala pa lang namunga ito pa. Ito ano to ampalaya daw to sabi ni Papang. Marami-rami na rin tayong ayan, sibuyas dahon, spring onions. Mga spring onions meron na tayo. Jackie. Ay naku, nabasa naman yung paa mo. Hugas ka naman paa mamaya. Ito, excited ako sa mga ano na to. Sa mga bunga nito. Yung ano, mga mikan. Ito, medyo malalaki na sila. Para na silang kalamansi. Yung kalamansi ko naman, meron na rin siyang mga bunga. Yung mga kalamansi ko, ayan. Shikwaza, ayan eh. Yung ano, Okinawa's kalamansi. May mga tumutubong ganito na rin, oh. Masarap yan siya sa sabaw. Ihalo sa sabaw. Masarap yan sa sabaw. Ayan. Masarap yan sila sa sabaw. Ihalo. Ang dami-dami na din. Dami-dami na harvest. Ito na yung lahat ng na-harvest natin. Yung iba, yung mga dulo-dulo, pinagkakat ko lang kasi pwede rin yun pang brine kasi ng pork lechon belly. So, ayan na. Ang oras ngayon is 12:44 ng tanghali dito sa Japan. And si Jack natutulog na. May gusto akong i-share sa inyo today mga bro kasi kanina umaga nag-message siya sa akin yung aking pamangkin, yung medyo po kahawig ko. Gumagawa na rin kasi siya ng Facebook content ngayon. Sa ano lang kasi siya, sa TikTok. And ngayon, nagsishare na rin siya ng mga videos niya
na helpful naman po. Tapos, meron akong past na basher before pa. Nakita ata yung video niya. And nag-comment yung basher doon sa video niya. Lalagay ko na lang po sa screen kung ano yung kinoment ng basher. Na ano naman ako sa pamangkin ko kasi parang nadamay. Nadamay yung civilian. Itong basher na to, matagal na po yan na basher. Actually, naka-block na yan sa akin kasi para hindi na ako makatanggap ng ibang pangbabash niya ba sa Facebook. Pero nakita niya nga yung isang video ng pamangkin ko, and magkamukha nga kami ng pamangkin ko, kaya nakapag-comment siya doon. Pero ang sabi ko sa pamangkin ko, i-delete niya na lang yung comment tapos i-block niya na din para in the future hindi na makapag-comment din sa kanya itong taong to. And ang sabi niya, mayabang daw ako tsaka nagmamagaling. Saan po ba ako nagyabang? Ano po bang ipinagyabang ko? Ako po, hindi po ako nagyayabang at nagmamagaling dito sa internet kasi yung mga isinishare ko lang po sa inyo is based lang po sa mga experiences ko. And may mga nagme-message po sa akin, alam po yan ng mga nagme-message sa akin, na kapag hindi ko na-experience yung isang bagay, sinasabi ko po talaga na hindi ko alam. Kasi nga, bakit ko ma-share yung bagay kung hindi ko alam, ba diba? So, saang bagay ako nagmamagaling? Tapos, ang sabi niya pa, ginagawa ko dong joke yung pagkakaroon ng cancer. Hindi ko po ginagawang joke ang pagkakaroon ng cancer kasi tong sakit na to, napakabigat po ng sakit na to, napakalaking problema niya. Pero, hindi po maaalis sa akin yung pagtawa kasi po masayahing tao ako. Hindi ko mawawala sa sistema ko yun, yung magpatawa kahit na may mabigat akong problemang dinaranas ngayon. Pero yung sakit ko, hindi ko po ginagawang joke yan. Malabo pong mangyari yan. Tapos sinasabi niya pa na yung pera ko daw sa life insurance, ginagastos ko daw sa luho na dapat daw sa pagpapagamot. Ano ba yung luho sa English? I-translate ko lang, wait. Kasi yung luho, hindi ko alam ni English. Luho in English is luxury. Luxury or ano ba yan? Karangyaan, kasiyahan, pagmamarangya, pagkagastador, pag-aaksaya. Yun po yung meaning ng luho. Tapos luxury siya in English. So parang may binili ba ako na luxury sa pera ko? Pero sandali lang. Bakit pinakikialaman niya kung ano yung gagawin ko sa pera ko? Pera ko yun. Parang medyo nakakatawa. Kung gusto niya, sa kanya na lang yung pera ko kasi alam niya pala yung gagawin. Sa kanya na rin yung cancer. Sa kanya na rin yung cancer ko. Tapos yung pamangkin ko kasi nag-i-explain siya sa video niya. Meron siyang sinishare na isang bagay. Tapos sinabihan niya rin na mana daw sa akin yung pamangkin ko na feeling magaling. Kapag may sinishare ka naman pong experience, na sarili mong experience, hindi po pagmamagaling ang tawag dyan. Sharing is caring po. Kasi na-experience mo na baka maging helpful sa iba, pagmamagaling na ba yung tawag niya? Di ba hindi? Parang may gusto ka lang tulungang tao in the future na baka yung na-experience mo, ma-experience niya. Para merong magkaroon ng konting idea ba kung ano yung mga dapat gawin. Hindi po yan pagmamagaling. Pagbibigay po yan ng idea, ng tulong, libreng tulong sa mga taong hindi alam ang gagawin sa mga naging experience nila na na-experience mo. And balik tayo doon sa pera ng life insurance. Ang sinabi ko nga 'di ba is yung 100 itinabi kasi 200 ngayon nakuha ko kalapad. So yung 100 itinabi para sa mga gastusin, pampagamot sa ospital, pambayad sa ospital. And yung 100, yun nga yung ginamit na kung ano-anong gusto kong bilihin, ganyan. Pero hindi ko na in-explain kung ano yung pinagamitan doon sa 100 na yun. Pero ang sinabi ko lang is mga gustong bilihin in the future, ganyan. Pero ang totoo lang, doon sa 100 na tinabi ko para sa panggamot, and dito naman sa 100 na tinabi ko sa mga kung ano-anong bagay, nagtabi pa po ako para sa mga anak ko. So, 10 lapad para kay Jake, 10 lapad para kay Jack. Yung 2 bata, tinabihan ko ng pera kasi malaki naman na si Kuya Jerome. Kaya niya nang kitain yung pera na yun. Sinigurado ko lang kasi baka hindi ko maabutan si Kuya Jake at saka si Baby Jack. Kasi nga 'di ba, 3 to 5 years lang yung life expectancy natin.
baka hindi ko na maabutan yung dalawa, nag-aaral pa sila, and si Kuya Jerome kaya niya namang kitain yung pera. So yung dalawang bata lang yung tinabihan ko sa bangko, tigsa 10 lapad sila. Tapos syempre si Kuya Jerome, dahil napastop ko nga siya sa pagtatrabaho, sa pag-aarbaito, ako po ngayon yung nagbabayad sa eskwelahan niya. So doon ko rin yung kinukuha yung perang yun, yung pabayad sa eskwelahan ni Kuya Jerome. Yung mga kailangan niya rin gastusin sa eskwelahan, doon ko rin kinukuha. Lahat ng payments namin, binayaran ko. Sinabi ko naman na lahat ng payments namin dito sa bahay, binayaran ko. Kasama na po dyan, kasi bagong year tayo ngayon, bago na naman yung babayaran for the taxes ng bahay, road tax ng sasakyan, and residence tax din ni Papang. So ayan, napuntahan po yan ang pera namin. Hindi ko na inisa-isa. Kasi parang hindi ko naman po kasi kailangan mag-explain kung saan ko gagastusin yung pera ko. Kasi pera ko po yun eh. Pero may mga katulad na ganitong na tao na hindi naman alam yung mga pangyayari sa buhay namin. Hindi naman alam talaga yung mga bagay-bagay kung saan pinagkagastusan o napuntahan. Pero magsasabi ng ganyan, hindi ko naman siya personally kilala. And matagal na tong basher na to. Pero updated pa rin pala siya sa akin. Nanonood siguro siya ng vlog ko sa YouTube. Kaya updated pa rin siya sa akin. Pero matagal ko na pong basher ito. So para sa taong to, ang masasabi ko lang, ako po meron akong sakit na cancer. Pero ikaw mismo yung cancer sa lipunan. Kasi ganyan ka mag-isip sa kapwa mo na imbis na maging masaya ka sa kapwa mo, may mga masasamang bagay kang sinasabi na hindi mo naman kilala yung tao, pero grabe ka makapang-bash. And kung sinasabi mong pinangluho ko lang po yung perang pinangbili ko, bakit? Anong pakialam mo? Pera ko yun eh. Kung gusto mo, sa'yo na lang. Bigay ko na rin sa'yo yung sakit ko, di ba? Nagpapasalamat ako na may sakit lang ako na cancer, pero hindi ako katulad mo na cancer sa lipunan. Isa kang cancer sa lipunan, sis. Sis bro. Totoong bruha ka. And kung feeling mo, nagmamagaling ako dito sa internet, gumawa ka ng video, mag-share ka ng mga experiences mo sa buhay. Tumulong ka sa iba. Hindi ka ata tumutulong sa ibang tao eh. Hindi mo pa siguro na-try tumulong sa ibang tao ng libre. Baka nagpapabayad ka kapag tumutulong ka. Kasi ako lahat ng sinishare ko dito, tulong ko yan. Libre, walang bayad. Ikaw tumulong ka rin sa kapwa mo. Huwag kang pabash-bash lang dyan. Pero anong kulang sa buhay mo? Bakit ka ganyan? Bakit kinaganyan mo yung kapwa mo? Anong kulang sa'yo? Kasi parang wala ka namang pwedeng pagkainggitan sa akin eh. Kasi alam ko, nakikita ko sa profile picture mo, maganda ka. Hindi naman ako ganun kaganda. Mas maganda ka pa sa akin. Tapos mukhang mayaman ka naman. And ako, hindi naman ako mayaman. So bakit nagsasalita ka ng ganyan sa akin? Or baka siguro, ang totoong dahilan, lahat ng bagay nasa iyo na pero hindi ka masaya. Ako wala sa akin lahat ng bagay. Pero masaya ako, kontento kasi ako sa buhay ko. Baka ikaw hindi ka kontento sa buhay mo. Ang gawin mo, maghanap ka ng bagay na magiging kontento ka para sumaya ka. Para kapag masaya ka, maging masaya ka rin para sa iba. Baka yun ang kulang sa buhay mo, sis bro. Kasi ngayon sobrang bruha mo. Ikaw talaga yung cancer. Ikaw mismo yung cancer. Cancer ka sa lipunan. Pasensya na mga bro. Pasensya na mga bro kasi nadami kasi yung pamangking ko eh. Kung ako lang kasi, kung direct lang kasi to sa akin, hindi ko ito mapansin, yung diretso delete to. Diretso block, hindi ko na rin siya magikwento sa inyo. Pero nadami kasi yung pamangking ko. So, kailangan ko namang i-depensa yung pamangking ko. Hindi naman siya inaano nun. And kahit ako, hindi ko siya inaano eh. Bakit siya nagko-comment ng mga ganyan, di ba? Hindi niya rin ako personally kilala. Ako hindi ako nagpapa-famous dito sa social media. Kasi kung nagpapa-famous ako, matagal na akong gumawa ng kung anong-anong content na magiging viral para maging famous, para pag-usapan. Pero hindi eh. Hindi naman ako kasi nandito sa social media para magpasikat. Ang sa akin dito, isinishare ko lang yung mga life experiences ko. Ngayon, kung may mga taong katulad niyan na hindi ako magugustuhan, may masasabi ng kung ano, automatically binablock ko yan para hindi na ako makakita ng mga comment na ganyan. Kasi magkakaroon lang din ako ng kasalanan dun eh. Kasi may makakasabi ako ng hindi maganda, diba? So, magkakaroon pa ako ng kasalanan dahil sa ganyan. Katulad today, nagkaroon ako ng kasalanan dahil sa pagpatol dyan. Pero minsan kasi kailangan mong patulan yung mga ganyan.
Kasi yung mga walang kaalam-alam, tapos ginajudge ka na hindi ka naman talaga personally kilala. Gusto niya palang makialam doon sa pera na nakuha ko sa life insurance eh. Bigay ko sa kanya ng buo. Kunin niya na rin yung cancer dito sa katawan ko para masaya. Di ba? Nakakaloka, hindi mo naman pera, bro. Ikaw yung may gustong, may plano sa pera ko. Eh ano naman pakialam mo kung ibili ko yung pera ko ng luho, di ba? At saka wala naman akong luho na nabili. Ang nabili ko para sa sarili ko yung hanger. Luho na ba yun? Kasi sa lahat ng nabili ko, yung hanger lang talaga yung parang nabili ko para sa sarili ko. Kasi gustong gusto ko talagang palitan yung hanger namin sa walk-in closet. Pero yung, ano pa ba iba ko nabili? Yung camera. Yung camera kasi, matagal na rin nagsasabi si Kuya Jerome na gusto niyang bumili ng bagong camera. Kaya binili ko rin yun kasi pag may mga action-action nga, yung mga pang-action na mga kailangang activity, may action camera. So yung camera, yung mga gadgets ko, yung cellphone ko, yung iba kong camera, lahat po yan, maiiwan kay Kuya Jerome kasi yun siya yung magkukontinue ng vlog namin. So hindi rin para sa akin yun. Tapos yung TV na nabili ko, Diyos mio naman, ang liit-liit ng TV. Luxury ba yan? Eh di sana yung 100 inches yung binili ko. Yung sakop yung buong pader, di ba? And yung binili ko nga sa baba, hindi nga TV, para makamura ako eh. Ang binili ko doon sa baba, yung projector, kasi 6,000 yen lang, on sale pa yun. Di ba? Saan yung luho doon? Saan yung luxury doon? Saan yung luxury na sinasabi niya? Wala po akong biniling luxury. May mga binili akong mga bagong CCTV namin dito sa bahay. Hindi rin po para sa akin yan. Para yan kay Papang. Kasi anytime na nasa trabaho siya, makikita niya po kami dito sa bahay. Makikita niya ako na okay ba ako, hindi ba ako okay. Mapanatag yung loob niya kapag nandoon siya sa trabaho. Kasi kahit hindi niya makontak yung cellphone ko, makikita niya nandito ako sa kwarto, natutulog. Nandun ako sa walk-in closet, nagtutupi ng damit. Para panatag yung loob ng asawa ko na makikita niya yung nangyayari dito sa bahay namin. Wala pa po ako nabiling luxury talaga. Baka sinasabi niya yung luxury, yung storage dyan sa sa labas ng bahay. Hindi po yan luxury kasi ang mura lang din naman yan. Kasi para sa akin yung luxury na bagay na hindi kailangan, yun talaga kasi yung luho. So far, wala pa naman po ako nabibiling ganun. And wala na rin akong pambili. So anong bibilhin kong luxury? Eh wala naman akong pambili na. Meron pa akong ibang natatabing pera dyan, pero hindi na po yan maibibili ng luxury. Kasi alam ko yung luxury, mga bagay na hindi kailangan, gumagastos ka ng almost 50k to 100k or more than ganun. And bakit din ako bibili ng bagay na hindi kailangan? Nakakapagtaka din na yung pag-share pala ng life experiences ngayon, ng mga ideas sa mga karanasan mo sa buhay is pagmamagaling na rin pala yun at saka pagmamayabang. But anyways, hanggang dito na lang po for today's vlog. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi para ma-express na rin yung nararamdaman ko. And kung sakaling manonood tong taong to kasi alam niya yung mga pangyayari recently sa buhay ko kahit matagal ko na siyang na-block, updated pa rin pala siya sa buhay ko. Huwag ka kasi nanonood ng vlog ko, bro. Bakit ka kasi nanonood? May stress ka lang. Tapos nakakaasar pala yung mukha ko. Bakit mo pinapanood? Diyos ko naman. Naasar ka pala sa mukha ko. Bakit mo ako pinapanood? Para kang para kang gunggong. Kumukuha ka ng bato, ipupukpok mo sa ulo mo. Ayaw mo pala, naaasar ka pala sa mukha ko, tapos nood ka ng nood dito sa vlog ko. Kainis ka. Ayun ako mga bro. Yun lang po for today's vlog again. Please like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are, be a good one. Bye-bye for now and see you again on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit. Hey bro, huwag ka nanonood dyan. Nakakaasar pala eh.